Good day mga ka-idol! Inaabangan na nga ang debut game ni Greg Slaughter sa Manila Sampaloc or Batang Sampaloc. At sa pag-uumpisa nga ng laban, si Greg Slaughter ang starting 5 ng Manila Sampaloc, kasama dito si CBC at iba pa. At makakalaban nga nila si JJ Halterbrand, Nino Cañeleta at iba pang mga dating player ng PBA. Kaya naman inaabangan na ang umpisa ng laban na ito. Ito na, tinawag na ang first 5 ng Manila or ng Binyan. At ito, inaksakan na agad nila si Greg Slaughter. Pagpapatunay na kayang-kaya daw ng Binyan ang Manila Superstar or Batang Sampaloc. At ito na nga ang tip-off ng laban. Nakuha agad ng Manila. At ito, sinalaksakan talaga nila si Greg Slaughter. At sa tagpong ito, pinag-iisipan na ng Binyan kung paanong depensa ang gagawin sa Greg Slaughter. Ito na nga, nangalabaw na agad si Greg Slaughter. Mayroon na agad 2 points sa first quarter pa lang yon. Ito, another slump. Ito na naman si Greg Slaughter. Talagang pinapakita niya na kayang-kaya niya ang depensa ng laban. At ito, sinakyan pa siya. At ito, another slam dunk ni Greg. Muntik nang masira ang ring. Wow! Halimaw talaga si Greg. Ito pa. Uy, outside shot ng kalaban. At ito pa. Nice pass kay Greg Slaughter. Hop! Talagang hirap na hirap ang kalaban kay Greg Slaughter. 3 pa ang sumakay. Wow! Ang ganda ng finish ni Greg Slaughter. Ito pa, another angle. At sa laban nito, ang score ay 79-63. Nanalo nga ang Manila Batang Sampaloc kontra sa Binyan, na kung saan 12 points nga ang kinana ni Greg Slaughter, 8 rebounds at 4 assists para siya rin ang maging best player of the game. At ito yung kauna-unahan niyang laban. Pero sa tagpong ito, alam nyo ba, pinanunood pala ng mga batang peer ang laban ni Greg Slaughter. Ayon nga sa isang report, ay kinakausap na si Greg Slaughter na magbalik sa PBA at inaalok ng 1 milyon or higit pa para maglaro muli sa Northport Batang Pier. Pero ayon sa isang report din na maglalaro lang ito ng isang komperensya sa Northport, ay malaki ang posibilidad na ililipat din ito sa Barangay Ginebra, San Miguel. At the age of 35 ay malami pang taon ang pupwedeng ilaro ni Greg Slaughter sa PBA. Kinakailangan kasi ngayon ng Barangay Ginebra San Miguel ang magbaback up kay Christian Standhardinger at Japit Aguilar. Alam naman natin kung sakali man magbalik ito sa Northport Batang Pier, ay ang Northport pa rin ang farm team ng Barangay Ginebra na makadali lang kumuha ng player. Kaya inaasahan kung papayag si Greg Slaughter na magbalik PBA ay mas lalaki ang kanyang sasahurin. Samantala, sa Northport Batang Pier pa rin tayo matapos nga pakawalan ng Northport Batang Pier si Robert Bolick Jr. noong nakaraan konferensya at itinrade ito papunta sa NLEX Road Warriors. Naghahanap nga ngayon ang Northport Batang Pier at si Coach Bonitan ng isang go-to guy at point guard na posible nilang sandalan pagdating sa crunch time, dahil ang Northport Batang Pier kulang na kulang pagdating sa point guard. At inaasahan na posible nang magpa-drop ngayong paparating na PBA Annual Rookie Drop sa July si Jerome Lastimosa. Si Jerome Lastimosa ay huling nakapaglaro sa Adamson University at one-time national player ito. Pumasok ito sa Adamson noong season 81 at nag-a-average ito ng 6 points sa una niyang season. At sa pangalawang season ay nag-a-average na ito ng 16 point game at 5 rebounds at 4 assists. At pagdating ng kanyang 2 huling taon sa national, rather sa Adamson, ay umangat ang kanyang
karera dahil sa magandang performance at tiwala ni Coach Nas Racela. Kaya naman marami ang nagka-interes na mga international league at international team sa kanya, including na ang Japan na paglalaruin sana. Pero dahil nga nagkaroon ito ng ACL injury ay naunsiyami ang international offer sa kanya. At ayon sa report, hindi pa daw 100% ngayon si Jerome Lastimosa. Pero kung meron man susugal na kupunan ay ang Northport Batangpier dahil ang kanilang isusugal naman kung magiging 100% healthy na si Jerome Lastimosa ay mas malaki ang kanilang mapapakinabangan kung hindi ito ititrade sa Barangay Ginebra, San Miguel. Ano sa tingin nyo? Dapat na nga bang kunin ito at magpa-drop na sa PBA? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shout out muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin kay Kagawad ka sa Kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Rocky Biluan ng Sambuanga, Sibugay, Anthony Laki Alon at sa Laki Alon family, Ronald Bersobidad, Rene Dineros, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite at si Mr. Julius Roche. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kabisita na rin po ng Facebook fanpage ko. Paki-like, paki-follow, paki-share. Ganoon din po sa YouTube channel ko at sa TikTok channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan. Maraming salamat po.